igawa ko lang video itong itong kung saan dapat yung splicing ng ng bakal sa beam. Kung ito yung beam, ito yung poste, ito yung pundasyon, ito poste, ito yung beam, ito yung main bar ng beam, ito yung top bar, saka ito na yung bottom bar. Kung saan dapat i-locate yung splicing yan. Unahin ko yung top bar. Ang location ng top bar sa dugtungan or splicing dapat dito sa pagitan ng, kung ito yung poste, ito harapan ng poste, dito dapat ang dugtungan yan sa pinakagitna nito. Yan, parang ganyan siya. Yan, ganyan yung dugtungan dito sa pagitan ng dalawang poste nito. Sa pagitan, pinakasentro, pinaka-the best na dugtungan. Pagdating naman sa bottom bar, ang bottom bar, dalawang klase ito. Isang sa girder at saka sa beam. Girder at beam. Ang dami ko kasi nakita dito. Marami akong nakita na ang dugtungan minsan sabay-sabay kung saan tumama yung 6 meters hardware. Yun lang ang kung saan tatama. Tapos kung saan dumugtong yung top bar, andun sa tapat yung bottom bar. Ang sa girder, kung naka-specify yan sa doon sa general notes, ang splicing ng girder, unahin ko yung girder. Halimbawa, ang girder natin ay beam girder or beam. Ang girder natin ay may lalim na 50 o 40. Common sa mga bahay 40 40 cm. Same. Ang nakalagay kasi yan sa specs, nakalagay dito to depth. 2 bisis daw ang kapal. 2 bisis sa kapal ng girder. Ngayon ang girder natin ay halimbawa 40 cm. Galing dito, ang lalim daw 40, halimbawa 40, 20 by 40. Yan, common sa sa bahay yan. Deep 40 cm yung deep niya or lalim. Galing dito sa piece of support, sa poste, kuha ka ng 40 cm, halimbawa dito ka ngayon magdudugtong. Putulin natin to. Yan, putol. Ito ngayon yung dulo. Ito, didiretso to doon. Siya naman yung dugtong doon. Yan, hanggang dito yung dulo. Pero yung madalas yan sa mga girder na maraming bakal. Pero pagdating sa mga bahay, kasi kakaunti mang bakal ginagamit, walang hindi naka-specify sa general notes yung mga splicing. Ang common na splicing, ang pang beam lang na splicing. Pang beam. Ang beam kasi near of support. Ang tinatawag na support, burahin ko muna to. Idiretso ko muna to. Near of support. Ang tinatawag support niya ito, itong column. Itong column na ito. Ito yung may itawag yung support. Kasi ito yung diyan kumatibay yung girder or beam. Ang splicing niyan ng beam, pwede dito, pwede rin dito dugtungan, dito ka maglap, pwede rin dito, pwede rin dito. Halimbawa, ang span na ito ay galing dito sa, pag nabuhusan na ito, distansya nito ay 4 meters hanggang dito. 4.0 meters. Ang distansya galing dito. Ang 1/4 niyan, length over 4. Ang 1/4 nito sa 4 meters ay 1 meter. 1 meter. Galing dito, papunta rito, mga palagay natin 1 meter. Ito yung 1 meter. Yung nagsabila naman, halimbawa 6 meters. Ang buhos dito, burahin ko ito ha. Kung 6 meters, 6.0, ang span galing dito sa buhos, papunta rito, ang 1/4 niyan ay, ang L over 4 nito ay
ay 1.5. Gito kalayo, mga hanggang dito. Palagay lang natin. Ito yung 1.5. Ngayon, pwede ka mag-express galing dito. Pwede yung dugtungan mo dito. Pwede rito. Pwede dito. Basta hanggang wag ka nang lumagpas dito. Ito lang pwedeng allowed na splicing. Ito, kung 1/4 yan, 6 meters, yung 1.5 dito. Ito lang yung allowed na splicing. Yan. Ganun din sa kabila. Kung ilover pro yan sa 4 meters, 1 meter, ito lang yung allowed na spacing. Halimbawa, kung hindi talaga kaya ng bakal, lagi-start kayo rito, papunta rito na hindi kinaya, ito lang yung allowed na spacing. O kaya kung may tumagos man doon. Walang splicing ng bottom bar na nasa gitna kasi tension ito. Maliban kung may parameters kayo, may table doon, mayroong corresponding na haba yung splicing na nakalagay. Huwag hula-hulaan yung trabaho. Kayong mga may-ari ng bahay, tingnan nyo mabuti yung gawa ng mga kontraktor. Ingat kayo sa mga kontraktor dahil tira na tira, kukuha ng forma na isa rin nagala-hula. Lalo na sa Facebook, napakarami ng foreman sa Facebook na nagbablog pa, nagtuturo pa. Ingat kayo doon kasi natuto lang konti na hindi pa nga dumaan ng consultant, hindi pa dumaan ng mga inspektor. At tuwang-tuwa naman si kontraktor dahil siyempre si foreman may tao yun eh. Iharin niya yun. May presenta lang tao doon sa nakuha niyang project. Pero pagdating sa lindol, babay yung pinaghirapan nyo. Kawawa kayo. Bagsak yung bahay nyo. Kaya ingat na lang, ingat. Ingat sa pagkuha ng kontraktor. Bandayan nyo yung trabaho nyo. Ay yung pinapagawa nyong bahay, hindi huwag nyong iasa sa kontraktor. I-check nyo rin kung nasa tama pa ba yan o hindi. Huwag kayong umasa sa finish na, tapos na. Andyan tinatago yung daming kapalpakan na nangyari niyan. Kaya kayo magpapagawa ng bahay, kunting ingat sa kunting ingat sa nakuha nyo. Hindi yung dito na kayo sa Facebook nagpo-post ng kapalpakan ng kontraktor niyo. Splicing ng top bar dapat sa pagitan ng poste. Dito lang allowed splicing, hindi dito. Hindi rito. Banda. Dapat dito lang sa pagitan. Sa top bar 'yon, pang ibabaw na na min bar ng beam. Ko lang pati yung bottom bar, walang splicing dito sa gitna ng pagitan ng dalawang poste. Ang splicing niyan ay malapit sa support, malapit sa poste o tumungtong sa poste. Dapat pala mayroon ding ito, marami ring hindi gumagawa nito. Pag ilagay na yung beam, dapat yung poste may stirrup yung mga poste nung binuhusan yan. Dapat yung beam nyo, dahil tumagos yung vertical bars, hindi ba hindi tumagos yan kasi yan ang nagbigay ng tibay sa beam. Dapat may stirrups yan. Yan tawag na joint ties. At least 10 cm yung 10 cm yung distance nito. Pag wala yan, hindi nilagyan, picturean nyo. Kapalpakan yan. Pagdating lindol, saglit lang magbasag-basag yung konkreto nito sa poste nyo. Ayun lang, maraming salamat.